Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping klo, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at atin po itong pag-usapan. Alam ko na marami nang nagbigay ng reaction dito sa mga side ng mga DDS at sa side ng mga Marcos loyalist na mga content creator na katulad ko ho mga ka-action. So ito nga po mga ka-action, may isang speech ito si Attorney Leni Robredo na kung saan pinaparinggan o binanatan o binira ito si dating Pangulong Duterte. Ay, ito na nga ho ang sinasabi natin na sa kabila man ng pananahimik ni Attorney Leni Robredo ay magbuboses at magbuboses pa rin yan. Kaya itong hinintay natin na ang kanyang pagboses, eto, tinamaan si dating Pangulong Duterte. Ano ba ito mga ka-action, mga kakamping? No? Binatikos niya o binirada niya o binira niya si dating Pangulong Duterte, pero hinangaan niya naman ang dating Pangulong Noynoy Aquino at ito naman, approve naman sa kanya o sang-ayon siya sa mga foreign policy ng Administrasyong Marcos sa pagdating sa West Philippine Sea. Ito po mga ka-action, bago natin rat-rating si Digong, pakinggan muna natin ang kanyang sasabihin ni Attorney Leni Robredo. Said this in the interview earlier. Klaro naman sa atin yung pag-yurak sa ating territorial sovereignty. Diba? Klaro yun. Pero yung pinakapunto ko dito, merong napakahalagang nangyari. Klaro sa atin ang pag-yurak ng ating sovereignty o sovereign rights. Diba? Yung sovereignty kasi na tinatawag ni Attorney Leni Robredo, yun yung magmula sa mga lugar na kung saan sa Pilipinas ay magsukat ng 15 nautical miles. Yun po yung, halimbawa, galing ka sa port ng Masinloc, galing ka sa port ng Subic, galing ka sa port ng Palawan, bla bla bla. Kailangan may layo na 15 nautical miles. No? Diyan mismo sa pinag-aanuhan natin. Mula doon sa nabanggit ko ng mga lugar, kailangan may layo na 15 nautical miles at yun ang tinatawag natin na sovereignty, na kung saan bawal pumasok ang sinumang mga dayuhan na walang pahintulot. At pag pumasok sila na walang pahintulot ay pwede na silang itaboy o rat-ratin dyan. Basta lumagpas sila, basta pumasok sila sa 15 nautical miles. Kunwari, pumasok ang vessel ng China, nasa 15 o 14 nautical miles na siya. Ibig sabihin, bawal na po yun. Pwede na po siyang rat-ratin o hulihin o anong gawin ng Pilipinas. Diba? Yung sovereign rights naman o freedom navigation, yun yung paglagpas mo ng 15 nautical miles. Yan, freedom na po yan. Freedom of navigation na po yan. Sovereign rights na po yan. Yan yung pong tawag. Lahat po dyan may karapatan, kahit sino pwede dumaan na barko. No? Tapos, kaso may mga part tayo ng West Philippine Sea na tayo ay may mga rights sa kayamanan kung anong mayroon sa dagat. Gaya nga po ng Recto Bank, gaya po ng Scarborough Shoal, gaya po ng sa Ayungin Shoal. Yun po yung mga sovereign rights natin. Di ba? May rights tayo doon sa mga yamang dagat tulad ng isda, etc. etc. kung anong fuel na makukuha dyan. Yun po yung rights natin. At yan po ang sinayang ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Sinayang at hindi nirespeto ang pagkapanalo natin noong panahon ni Noynoy Aquino. Instead na bigyan niya ng importansya, pero baliktad ho. Hindi niya nirespeto at tila binastos niya pa ang nasabing pagkapanalo natin sa RV Tribunal ruling. No? Na kung saan tayo ang pinaboran ng Netherlands Court, mga ka-action, mga kakamping.
No? Yun po yung masakit sa atin, 'di ba? Kaya ganyan na po ang Chinese dahil sa dating pamamalakad ni dating Pangulong Duterte na masyado niyang spoiled ang mga Chinese at sundo pa siya na mga ganito gaya ng gentleman's agreement. Kaya yan, hinahanap ng Chinese ang dating administrasyong Duterte kasi naging taliwas na ang administrasyong Marcos ngayon sa kanilang kinasanayan nung dating administrasyong Duterte, no? Tama po 'yun. Niyurak, klarong-klaro, no, kung sino ang nagyurak ng ating sariling sovereignty. Di ba? Tuloy. Nung panahon ni President Aquino, and that is to bring China to God. We were the only sovereign nation who brought China to God. Yung desisyon, lumabas, favorable to us. Lumabas ito, July 2016, kauupo ko lang na Vice President at kauupo lang ni President Duterte na President. Yung desisyon na... Ayan na. Si Atty. mismo na ang isa sa mga nagpapatunay. Kasi marami tayong kaibigan na hindi naniniwala na tayo ang may-ari ng mga part na yan. Di ba? Noong 2013, klarong-klaro po yun. Nag-file ng kaso si Noynoy Aquino laban sa China at tayo nga po ang nanalo. Bago pa man bumaba sa pwesto ito si Noynoy Aquino, dumating na po na tayo ang nanalo sa nasabing kaso. Tayo ang pinaboran. Yan po ang pinakamagandang legacy ng Noynoy Aquino na namayapa na. Yan po ang hindi makalimutan ng maraming Pilipino. Ang magandang malaking legacy na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. 'Di ba? Napakaganda. Pero anong ginawa nang nagpalit sa kanyang administrasyon? Binastos at hindi ito nirespeto. 'Di ba? Alam nyo naman, sabi niya, papel lang yan. Pwede kumut-kumutin at sa puwet. 'Di ba? Napakasakit. Napakasakit na may ganun tayong nagdaang administrasyon. 'Di ba? Kaya gugustuhin nyo pa ba? Magkakaroon pa ba ng isa pa na presidente na Duterte? Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Wag na. Wag nyo lang subukan. Subok na ang kanilang termino. 'Di ba? Na para sa kanilang mga loyalists ay parang hero. Pero sa kabila nun, kasama din pala sila na niloko. Di ba? Tuloy. Napakalaking impact nun. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa lahat ng mga sovereign states na nasa pareho natin na sitwasyon na nasa-threaten din sila ng China. Ang punto ko, and I was very vocal about this when I was still Vice President, may armas tayo. May armas tayo kasi pinanalo natin yung kaso. Yun yung armas natin sa China, yung papilis, di ba? Yun yung papilis na magpapatunay na tayo ang may-ari sa ilang mga bakuran dyan. Hindi naman natin inaangkin ang buong West Philippine Sea ay napakalawak po yan. Mayroon pong lawak yan na 200 nautical miles. Pero may mga part tayo na sarili ho natin, na tayo ang nagpapatunay at may papilis po tayo. Yun yung minimain ni Atty. Lainey na may armas tayo. Yung pagkapanalo natin at yun yung papilis. Di ba? Gets nyo mga ka-action, mga kakampeng? Di ba nakakatuwa? Yun yung armas. Hindi yung armas na sinasabi ng mga DDS na ako lang tayo ng mga armas. Hina kasi mag-isip ng mga mindset ng mga DDS. Kaya intindihin na lang ho natin. Di ba? Yun yung klaro. Yun yung pagkapanalo. Yun yung naging armas natin at yung papilis. Di ba? Napakaganda, di ba? Tuloy. Possibly sana wala nang wala nang controversy kasi yung arbitral tribunal put all the issues parang natuldukan ng lahat ng issues. Pero ang ginawa natin, parang tayo din yung nag-set aside ng decision. Yan, di ba? Tinuldukan na sana. Pero anong ginawa natin?
Anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Di ba? Tayo mismo ang hindi paano sa China o nagsampal sa China ng nasabing papilis na tayo ang nanalo. Di ba? Yun nga pong masakit eh. Di ba? Instead na ipatuloy ang pagkapanalo natin ng sumunod na presidente na si dating Pangulong Duterte, ipatuloy niya o ipamukha niya sa taong bayan, sa kanyang sinasakupan na tayo ang may-ari, pero walay. Di ba? Walay. Kaya ito marapat lamang na sagutin ni dating Pangulong Duterte sa Kongreso ang nasabing gentleman's agreement or ma-approve man ang proposal ni Senadora Risa sa Senate, harapin niya. At kung hindi nila harapin, yun, kung anong ginawa kay Kibuloy, gawin din nila kay Duterte. 'Di ba? Napakasimple. Tigas-tigasan ka, hindi ka na dapat sagutin mo to dahil ikaw ang naging dahilan dito kung bakit nagkaganyan na ngayon ang estado ng West Philippine Sea, 'di ba? Tuloy. Maraming mga bansa na naghihintay sa atin, Japan, Vietnam, Indonesia, na merong mga problemang pareho sa atin, naghihintay sa atin to lead this community of nations to fight. Ang pinakauna pwedeng gawin na isulong na yung code of conduct na matagal nang naisusulong pero hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa kasi tayo mismo ang nagsabi na parang tayo pa yung naging cause ng disinformation. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin magpapagyan. Yan, tama! Yun yung naging narrative ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya ipupost ang pagkapanalo natin kasi gusto niya makipag-alyansa o makipag-best friend sa kay Xi Jinping. Xi Jinping ba yun? Xi Jinping? Xi Jinping na lang ang tawag natin nun. Xi Jinping! Di ba? Yun! Tumbok na Atty. Leni Robredo. Hindi po yun ang naging dahilan na hindi makipaggera mga ka-action. Ang daming nagdaang administrasyon pero hindi ganon ang pagtratar o pag-ali-ali dito sa mga Chinese business, Chinese na ito. No? Bukod tangi lang kay dating Pangulong Duterte. Sa mga past na administrasyon, pinaglaban ang sarili nating sovereign rights o sovereignty. Di ba? Pero pagdating kay dating Pangulong Duterte, anong nangyari? Naging sunod-sunuran ang Pilipinas sa sarili niya mismong bakuran. At yun ang masakit. Di ba? Hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandiyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, piniflex natin yung ating rights, but we should have done that 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na piniflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung anim na taon. Nung bagong-bago pa lang yung posisyon ng arbitral tribunal. Di ba? Mas maganda ang current administrasyon or kasalukuyang administrasyon kasi piniflix ang West Philippine Sea o ipiniflix ang ating pagkapanalo. Tama po yun, sinabi ni Atty. Sayang na sayang. Dapat nung una pa lang, nung 6 months pa lang sa pagkapanalo natin, pinush na po yan. Pinush na po yan. Dapat sana hindi magkaganyan ang Chinese, di ba? Kaso ang naging problema nga, si dating Pangulong Duterte. Di ba? O sino ba dapat sisihin dito? Alangan ba naman ang current administration? Alangan ba naman ang past administration na si dating Pangulong Noynoy Aquino? Di ba? O di si dating Pangulong Duterte ang dapat magpaliwanag dito. At kung kinakailangan panagutin. Di ba? Panagutin. Napakaano po mga ka-action, napakasakit po sa pakiramdam na ang sarili nating bakuran ay tayo pa ang tinataboy. Saan ka pa dyan? Only the Philippines lang ba? I'll watch the rallies on YouTube. Diba? Ang lalaki ng rallies, diba? Pero alam nyo, hindi nahirapan ng campaign headquarters at all.
Kasi yung local volunteers ang nagmamount ng rallies. All we had to do was show up. Yun yung rally na in the past elections, kailangan magbayad ng entertainers. Pero eto yung mga rallies na nahihirapan kaming magsabi na puno na po yung slots para sa intermission number. Eto yung rally na yung mga entertainers nag-aagawan para mag-volunteer. Naalala ko ang kwento ng mga volunteers during the campaign. Meron silang thread sa mga artista sa mga singers. Ilalagay nila doon yung schedule ng rallies, tapos nag-aagawan na kung sino yung mag-a-appear kung saan. Ito yung rally na yung mga national artists natin na sobrang mga mahiyain. Halimbawa si Ben Cab, na hindi talaga siya nagsasalita in public. Nagsalita sa rally sa Baguio. So, ito yung sinasabi natin mga ka-action. Kung tayo ay mga supporters ni Attorney Leni Robredo at si Attorney Leni Robredo ay nagiging flexible sa panahon ngayon, alam naman po natin na noong mga panahon ay itong Marcos at si Attorney Leni Robredo no nagka-ganong-ganon, no? Pero ganyan ang mindset ni Attorney, matalino, 'di ba? Kung sa tingin ni Attorney ay tama ang ginagawa ng current administrasyon na i-flex o ipaglaban ang West Philippine Sea, siyempre, approvean niya. Parang approve sa kanya at sang-ayon siya sa ginagawa. So, ibig sabihin, yun din ang magiging fight niya sana kung siya ang naging presidente ng Pilipinas. Kung si Attorney Leni Robredo ay nagiging flexible ngayon, ito din po ang ginagawa natin. 'Di ba? Ilang beses na natin binanggit sa live natin na maging flexible ho tayo, di ba? Kagaya ng sabi natin na ipaglaban natin ang West Philippine Sea, total yan naman ang hangarin ni Mr. President, di ba? At ang papasukin ang ICC at pababain si Sara Duterte bilang isang DepEd. Yan, suportado po natin yan, di ba? Yan po, sana magigits nyo po. Magiging flexible ho tayo. Kasi kung ang ating hinahangaan ay nagiging flexible, tayo pa kaya na mga supporters? Di ba? Alam naman po natin na matalino ho tayo. Excuse me. May katalinuhan ho tayo. Kaya gamitin natin sa tama. No? Huwag po natin sabihin na yan ay naging mortal o huwag na po natin sabihin na mortal na kalaban yan. Sa politiko, mga ka-action, mga kakamping, naglalaban-laban lang po yan during election, no? Pero kung sino na ang mga nakapang-upo at sa pakiramdam natin, maganda naman ang ginagawa at nakikinabang ang masang Pilipino, bakit hindi nyo itry na magiging flexible? Diba? Yun lang po sana ang hinihingi natin. Hindi natin inaalis na tayo ay tunay na mga kakamping at solid. Solid pa rin tayo. Pero flexible muna tayo ngayon kaysa mapalitan ang current administrasyon ng isa pang Duterte. No? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.